Sana pala wala nang introduction, no? Bigla akong kinabahan. Sige, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng Diyos. So basahin ko po, no? Sabi po rito, nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? So pause lang po muna tayo, no? Baka yung iba, ito yung message ni Lord para sa inyo. Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Tut? Para sa Tut? So move on po tayo, no? Sabi dito, inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Tapos ngayon, punuin mo ng langis ang iyong sisidlan ng sungay at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. Tinanong ni Samuel si Jesse. Jump po tayo sa verse 11. Sino na bang lahat ng mga anak mo? Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso, pero nagpapastol siya ng mga tupa. Interesting po, no? Yung pinili ni Lord na king, hindi invited sa party. Baka mamaya yung katabi mo hindi invited, siya pala yung pinili ng Panginoon. Sorry pang daldal ko po. Ipasundo mo siya, hindi tayo magpapatuloy sa ating gawain hanggat hindi siya dumarating. Tapos jump po tayo at sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kaya't kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na yon, napuspos ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Tapos jump po tayo sa chapter 22. Ito po yung ating main verse sa ating series break. Basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Tayo manalangin. Father God, maraming po salamat sa pagkakataon po na ito na binigyan po sa amin para po makapag-celebrate October Praise. Matagal na po kaming walang October Praise, Panginoon. Pero nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-series break din kami sa God of the Caves. Lord, dalangin po namin, Panginoon, as we read your written word. Panginoon, let your spoken word speak through us, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, I'm sinful, I'm not worthy to share your word, Panginoon, pero alang-alang sa pangalan mo, Lord, use this broken vessel as you speak to hearts of each one of us, Panginoon. Thank you po. In Jesus' name pray. Amen. Makapuna po tayong lahat. Ayan. Paglinaw lang po, no, kasi kinalabutan ako, nag-praise open eh. Bless niyo po yung aming pastor. Bigla po akong kinabahan. So paglinaw lang po sa mga bago dyan, hindi po ako pastor. Ayun po, no. Siguro po kailong po ako noong unang pastor. Hi Papa po dyan sa langit. Prayer ko lang po si Zoe, wag pong maging kailong ko. Sana maging kamukha siya ng mami niya habang lumalaki. Paglilinaw lang po, no. Tapos nag-Amerikano na rin po ako, baka dagdag siya ng anointing. Ewan ko lang. Sabi sa inyo, hindi ako pastor eh. Sige, ang series break po natin ay God of the Caves. So usapan ko ba? So sa Tagalog, ang Diyos ng mga, very good, Diyos ng mga kuweba. So si David po, kilala natin siya, di ba? Si David yung sikat na sikat. Saan siya sikat? Yung one-shot niya si Goliath. Yung parang, as in one shot, one hit delete, boom, patay si Goliath. Ganun, doon dati siya kilala. Tapos kilala natin si David, siya yung pinaka-sikat, pinaka-magaling na king ng Israel. Pero madalas kasi, nag-focus tayo sa highlight reels. Parang pag tumitingin ka ng Facebook, diba? Nakikita mo yung kaibigan mo, uy, ang ganda naman ng buhay niya. Ang successful niya. Pero minsan, hindi natin nakikita yung behind the scenes. Kaya ngayon po, gusto ko mag-step back sa buhay ni David. Yung kanina, binasa natin kung paano siya tinawag. And then gusto kong pag-usapan natin yung moment ni David na nagtago siya sa kuweba. Okay po? Pero sinsayang din, kasi ang ganda kasi nung background ng call ni David eh. Daanan na rin natin siya. So, eto po, no, yung balikan natin kanina, sabi dito. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Unang observation po, basahin natin sabay-sabay sa 2, 3. David was anointed between 8 and 15 years old, but became king at 30. Sino sa inyo dito yung between 8 to 15 years old? Pwede ba? Wow! Nasa simbahan tayo, uy. Sige, sino sa inyo nasa between 8 to 15 years old? Alam niyo ba, si David, tinawag siya ng Panginoon na maging hari between 8 to 15 years old. So, mahirap kasi magmate. So, gawin na lang natin, kunyari 10 years old si David. So, una kong observation dito, kahit pala bata ka, yung mga bata natin sa mga kids ministry, hindi pala hadlang na bata tayo pag tinawag tayo ng Panginoon. Pero yung mas nag-reflect sa akin na binabasa ko to, yung second part. Tinawag si David, sabihin natin 10 years old, pero kailan siya naging king? 30 minus 10. Gagaling sa math. 20 years. So, ibig sabihin, pinangakuan si David, David, magiging king ka. 10 years old, imagine. Kung ako si David, sige,
Samuel, ilabas ang kabayo. Punta tayo sa kaharian. Kung ako sa David, ganun expectations ko. Pero, 20 years. Imagine, promise ni Lord 10 years, 20 years after, tsaka lang siya naging king. Ano yung matututunan natin dito? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, ayan, yung iba parang hindi na ako makapit kapit lang. So naglagay ako dyan ng play of words, basahin natin sa ilalim, 1, 2, 3. Lay doesn't mean denial. Kasi madalas kasi sa atin, pag nadidelay yung prayer item natin, feeling natin dinideny na yun ni Lord. Diba? Minsan makakausap tayo, tagal ko na pinapanalangin to. Pagtatay, kaya na nakatagal, 1 linggo. Imagine, David waited for 20 years. So minsan, ang kailangan mo lang sabihin mo sa sarili mo, kapit lang. Makapit lang. Kahit mag-isa ka lang, kapit lang. Dadaloy din ang ginhawa. So, yun yung una natin observation. Pinasadahan lang talaga natin yung part na to. And application number 2, 1, 2, 3. Build yourself while waiting for God's perfect time. So, basahin ko yung sa ilalim. Sabi ko doon, a wasting season isn't a wasted season. So, may mga pagkakataon kasi, feeling natin, pag naghihintay tayo, sayang yung oras. Ako guilty ako doon Parang tagal naman ng wala pa ba? And so on. Pero kung mag-step back tayo kay David, si David, hindi naman siya ngumanga ng 20 years. Hindi naman siya na tipong, oy, tinawag na ako king, 10 years old. Lord, nandiyan na po ba? Okay na ba? Susunduin na po ba ako? Punta na ba ako na kairan ko? Hindi ganon. Ano ginawa ni David? Hindi na natin binasa para makatipo tayo ng time, no? Anong ginawa ni David? Una, naging faithful siya, nagpastor siya ng tupa. Tama? Habang nagpastor siya ng tupa, may mga dumarating na leyon, may dumarating na oso. So since nagpapastor siya ng tupa, dinevelop niya yung skills niya. Lumaban siya. Patay yung oso, patay yung leyon. Ano pa yung dinevelop ni David? Musician siya, di ba? So habang naghihintay siya ng 20 years, tumutugtog lang siya hanggang gumaling siya ng gumaling. Ngayon, bakit ko sinasabi yon? Kasi hindi naging wasted season yung waiting season ni David. Kasi nung kumatok na yung opportunity ng Panginoon, dumating si Goliath. Kung si David ngumanga ng ilang taon, nung dumating si Goliath, di ko kayang patumbahin yan. Pero since si David, dinevelop niya yung sarili niya habang naghihintay siya, pinagpracticean ko po yung leon, pinagpracticean ko po yung bear. Yung practice ko po na ini-apply ko, kaya ko pong patumbahin si Goliath sa pangalan ni Jesus. Nakukuha nyo? Ano pa? Yung pagiging musician ni David, nangailangan si King Saul ng musician. Kasi nababalo na si King Saul, may siguro yung mental illness ni King Saul, no? Nadidepress na siya nung tumalikod siya sa Panginoon. Sabi niya, kailangan ko ng musician. Si David, magaling tumugtog, kinuha siya ngayon na musician ni King Saul. Ang problema, kapag naghihintay ka, tapos naghihintay ka lang talaga. Kapag kumatok na yung opportunity na binigay ng Panginoon, sayang na. Di ka ready So ngayon, halimbawa, practical example, naghahanap ka ng trabaho, 6 months na wala ka pang trabaho. Ang tatanungin ko sa'yo, 6 months ago, may improvement ka na ba sa skills mo? Kung sagot mo wala, sayang naman yung season. Pero kung sagot mo, ang dami, natutunan ko yan, gumaling ako sa ganito. That means, pinaprepare ka lang ng Lord. Darating din yung opportunity mo. Okay? So pinasadahan ko lang, no? Eto na, topic na tayo. David's time in the caves. So nagtago si David, no? Ayun pala, ayan. So nung pinaaral ko tong lesson na to, alam niyo ba, eto, no? Nung 2014 pa to, yung mga 20 kilos ago siguro. Meron kaming group chat sa JSOS, ang tawag doon JSOS Viajeros. So sa Facebook, nag-chat lang kami, tapos sasabihin lang namin, uy, may gala dito. Baka may gusto sumama. Well, ang intention talaga namin para makatipid, kasi wala kaming pera. Kailangan punuin yung van Alam niyo yun, habang tumadami yung tao, kailangan puno kayo. Yung pinakauna naming gala is ito, sa Sagada. May nakapunta na ba sa Sagada? Wow, si Nanay Amy. O yung mga ibang hindi pa nakapunta, maganda sa kabataan. So yun, si Kuya, si Kuya. Si Ate Eden, inaantok pa ata siya nito Si Ate Grace, dito namin nakakalaw si Ate Eden tsaka Ate Grace, mas bata pa sila sa akin mag-isip Tapos, si Kuya Jome, si Kelvin, kung nasan man sila, yan. Ito yung pinakauna naming gala. So, ang highlight ng Sagada, meron doong spelunking. Yun ang highlight ng Sagada. Sagada, travel ka lang from Baguio, punta ka ng Sagada. Ang ginagawa sa spelunking, 4 hours kayong mag-adventure sa kuweba.
So masaya siya kung kabataan ka, astig siya. Ito yung itsura nila. Oh. So, ito, si Ate Gracie, ayan, nakasabi siya sa lubid. Maakyat siya, akala mo di nahirapan. And si Ate Eden, ito, pinakamaganda sa kanila, ito yung nasa kanan, si Hannah. Bigla ko lang naalala, no? 2014 pala ako sinagot ni Hannah. Ayan, so 10 years ago, wow. Anyways, hindi pala to love preaching, no? Pero, bakit ko to siya na-share, no? Kasi ako, nung 21 years old ako nito. 31 na kasi ako ngayon, 21 years old. So nakakatuwa to experience na to. Kasi noong una akong pumunta ng Sagada, 4 hours malakas pa ako noon, 21. So ang turo sa amin ng tour guide, pag daw sasayad ka sa lupa, ay pagbababa ka, sasayad ka sa lupa, yung sinasayad mo yung puwet mo pababa. Tapos nagkakaroon ka ng putik-putik. Pagkabataan ka, exciting kasi uy, parang legit natumihan ako . Alam mo ba yan? Pag nadudumihan ka, kabataan ka, tuwang-tuwa ka, parang legit experience. Tapos maya-maya sabi, lumusot ka sa dito. Sabi pa ng tour guide, lumalaki daw yan, depende kung sino dumadaan. Hindi ako naniniwala doon. So lumulusot ako. Tapos yung isang highlight doon, may part ng kuweba na may tubig. Ang lamig pala ng tubig sa kuweba. Parang alam niyo yung nasa freezer, yung mga lumang freezer, di ba meron yung tuluan ng tubig? Yung tubig doon, ganun yung feeling. Kabataan ako nun, sige, pasok. Ang sarap. Para kang naligo. Kaya lang, mga 2-3 months after, bumalik kami ni Hannah. Kasama namin yung mga klase niya. This time, sa second na balik ko, medyo may pagbabago na sa perspective ko. Una, gumagapang ako sa kuweba, nagkakaroon ako ng putik. Noong una, tuwan-tuwa ako, legit . Pero na ikaw lang beses, tinitingnan ko oras, 4 hours to . 30 minutes pa lang, ang dumi ko na. Ano ba naman yan? Tapos, na-jackpot ko pa, nung pagbalik namin, may mga paniki na. May poops. Ang baantot. Tapos, noon natawang-tawa ako dun sa malamig na tubig kasi exciting . Noong ikalawa na, teka, mababasa yung damit ko, malamig yan. Hindi ko kaya yan. Tapos maglalakad pa ako ng pabalik. So bakit ko ito sinashare? Kasi minsan, niro-romanticize natin yung panahon ni David sa kuweba. Minsan inisip natin, ang saya naman ng pagtakbo ni David sa kuweba kasi adventure yun. Pero tatandaan natin, nung si David nagtago siya sa kuweba, una, wala siyang kasama. Imagine. Ikalawa, walang kuryente. Imagine, nasa loob ka ng kuweba, madilim, walang kuryente. Ano pa, walang cellphone, hindi mo masa-selfie. Walang Iba ang experience ni David sa kuweba, okay? So, but before that, tinanong ko si ChatGPT. Ano ba yung mga comparison na pwede natin i-compare sa kuweba? Pinili ko lang yung top 3. Una sabi niya, depression. Kasi, yung darkness daw ng kuweba, nagre-represent siya sa sadness tsaka isolation. Sino sa inyo dito yung mga depressed? Huwag na kayo siguro magtaas ng kamay. Sige, magtaas kayo ng kamay. Huwag na lang. Yung mga depressed dito, yung kuweba, pwede siyang sumimbolo sa depression, no? Siguro isolation, pag-iisa, feeling mo wala ka ng kasama, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, pwede sigurong nawalan ka ng mahal sa buhay, isolated ka na, pwede i-compare yun sa kuweba, no? Ano pa? Fear of the unknown. Pwede daw siyang i-compare. Kasi, pag nasa kuweba ka, hindi mo alam kung magakbang ka ba dun sa kabila, madilim, malalaglag ka. So, hindi mo alam, natatakot ka. Paano natin yan ipapracticalize, no? May ganun bang word? Pero, fear of the unknown, kunyari, meron pa ba kaming kakainin bukas? Papasaba ako sa exam ko, makakapag-aral pa ba ako, makakabayad ba ako ng utang, may trabaho pa ba ako? Ayun yung mga fear of the unknown. Gagaling pa ba ako? Paano kapag nawala ako, yung mga mahal ko sa buhay, may kakainin ba sila? Yun yung isang pwede mo i-compare sa kuweba. Ano pa? Lastly, ito yung pinakamalupit Unmet self-expectations. Yung ang taas nung tingin mo sa sarili mo ng bata ka, pero growing up, reality strikes. Yung parang taas ng mangarap ng bata, pag nagkatrabaho ko, ganito mangyayari, ganito gagawin ko, ganito. Graduate ka, ito na ba yun? Parang, hindi pala ako kasing galing ng iniisip ko. Unmet self-expectations. And ito yung, kung i-relate natin ito kay David, ito siguro yung makukumpara natin sa naranasan niya. Kasi, pinangakuan siya 10 years old. David, magiging king ka. Magiging king ako. 10 years na lumipas, di pa siya king. Bakala ko ba, Lord, magiging king ako? Bakit di pa rin ako king? Ba't nasa kuweba ako? Unmet self-expectations. Okay? Ngayon, ano yung matututunan natin sa mga panahong nasa kuweba si David? Una, ay basahin mo natin ulit. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adullam. Gusto ko lang makarelate tayo, no?
Kung babalikan natin chapter 21, ikakwento ko na lang. Alam niyo ba, si David, hinahabol siya ni King Saul, gusto siyang patayin. Yun yung summary nito eh. Kasi si David nalaman na siya yung papalit kay Saul. Kung nanonood kayo ng Korean novela, ang ginagawa lagi ng mga king, papapatay ko yung papalit sa aking king at saka lahat ng lahi niya. Kung magbabasa kayo ng Bible, ganun din ang sitwasyon. So si King Saul, nung nalaman niyang papalitan siya ni David, ang goal na ni King Saul, patayin si David. So imagine niyo, ikaw yung tumalo kay Goliath, ikaw yung hero, gusto kang patayin ng king. So kung babagyan natin yung chapter 21, ang ginawa ni David, tumakbo siya sa lugar ng Gath. Yung Gath, ayun yung hometown ni Goliath. Imagine niyo yung desperation niya. Hindi siya welcome sa bansa niya, tumakbo siya sa Gath. Yung Gath, yun lang naman yung hometown nung pinatayin niyang Goliath. Doon siya nagtago. Nakakabaliw to, no? Kung babasahin natin chapter 20, basahin niyo yung Bible, ha? Matutuwa kayo eh. Sa chapter 21, alam niyo ba ginagawa ni David? Kasi nakilala siya eh. Di ba yan yung sa David? Eh siya yung pumatay kay Goliath. Alam niyo ginawa ni David? Nagpanggap siyang baliw. Sabi sa Bible, ginagawa niya, nagkaganto siya oh. Tapos nagusulat siya sa pader. Eto malala. Pinapatulo niya yung laway niya. Eh di ba ng panahon na yan, balbasarado yung mga tao. Hinahayaan niyang tumulo yung laway. Imagine si Pastor Nald. Sige. Makasalubong niyo sa rainbow. Imagine niyo lang ha, naglalakad siya, tapos tumutulo yung laway. Pero, nakakatawa siya, pero kung isipin natin, ganun yung level ng pinagdadaanan ni David. Pinangakuan ka maging king, tapos papatuloy mo yung laway mo. Tapos, chapter 22 verse 1, wala na siya eh. Matakbuhan eh. Mula sa Gath, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adullam. Mag-isa siya rito. Isipin niyo yun. Minsan, nag-iimo tayo pag mag-isa tayo eh. Tama ba? Walang nagmamahal sa akin. Walang nakakaintindi sa akin. Tapos si David, mag-isa siya. Nagbaliw-baliwan siya. Nagpunta sa kuweba, solo. Ano yung matututunan natin, no? Application number 3, pwede bang basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Your cry echoes to God. So nilaro ko na lang yung words. Pag kasi nasa kuweba ka, bumulong ka lang, malakas yun, mag-echo yun eh. Di ba? Alam nyo, yung matututunan natin kay David, nung nagpunta si David sa kuweba, alam nyo ba, si David, meron siyang 3 awit, psalms, na direkta niyang sinulat nung nasa kuweba siya. 3. Paano ko nalaman? Kasi sa header mismo ng mga psalms, nakalagay doon, sinulat niya to nung siya yung nagtatago sa kuweba. Alam nyo, ito yung isa sa mga sinulat niya, awit 142. Ito yung header mismo sa Bible. Isang maskil. Yung maskil, it may be either a poem, a song, prayer. Pwede siyang maging kanta na walang, pare-pareho yung tono, yung ibig sabihin ng maskil, no? Nang siya ay nasa kuweba. So ito yung sinabi niyo, awit 142. O Yahweh, ako'y humingi ng tulong. Ako'y naghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinaing at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit, kaya natin yan, siguro na kahit sino man. Ako ay humibik, kay Yahweh dumaing, sa tagapagligtas ako'y dumalangin. Tunay na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Imagine with me now, baliw si David, nagpapatuloy siya ng laway, tumakbo siya sa kuweba ng Gath. Nasa loob siya ng kuweba. Uy, teka, parang brownout ah. Parang hindi kami nakapagbayad ng Meralco ah. So, tinitingnan niya, wala na akong mapuntahan eh. Imagine nyo lang ha, mag-isa ka. Ano ginagawa pag mag-isa ka? Walang TV, walang cellphone. Madilim, walang ilaw. Inimagine ko, no? Siguro, papakamot na lang si David siguro, no? Nakaupo siyang ganon. Tapos sabi niya, Lord, ano ba naman to? Ba't sabi mo nung 10 years ago, nung 10 years old ako, magiging king ako? Pero bakit ganon, Lord? Bakit nandito ako ngayon sa kuweba, nagtatago? Sabi niya dito, balikan natin, no? Lumingin ako, Lord, kanang kaliwa, wala naman akong katulong. Sabi niyo, wala kahit isa, Lord, makaintindi sa akin. Walang makapagsanggal lang sa akin, walang nagmamalasakit sa akin. Lord, ba't naman po ganon? Ang lalim nung hugot ni David dito. Pero makikita natin, ang ginawa niya pa rin,
Ako ay humibik, kay Yahweh dumaing. Sa kapagligtas, ako'y dumalangin. Sa mga panahon na nasa cave-like situations tayo, ang una natin gagawin, cry out to God. Tumawag ka sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon. Siya na bahala sa atin, okay? Next observation ko, iba pag may kasama. Observation number 2. Balitaan natin na, itong maganda, no? Kanina, sabi niya, lumingon ako sa kanan, lumingon ako sa kaliwa, wala akong kasama. Pero basahin niyo yung kadugtong ng 1 Samuel na binasa natin. Sa 2-3, nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kayang lahat araon at sumama sa. Nung una, umaawit lang siya sa Psalms 142, wala akong kasama. Nagpadala si Lord, nabalitaan daw ng mga tropa niya, ng mga kaibigan niya, nung pamilya niya, pinuntahan siya sa kuweba. May practical tong application, no? Kasi papatayin din naman sila, di ba? Kung nanonood nga kayo ng Korean novela, sama-sama na kayo. Punta na kayo doon, no? Pero, ang application number 4 natin, find a community. Support is just a neighbor away. Kapag may mga situations tayo na nalulungkot tayo, feeling natin self-pity tayo, ang gagawin natin, maghanap ka ng community. Ang isa sa pinakamagandang community, syempre, family mo, kung meron pa, church, Keflak leaders mo. Kasi ang problema kasi sa atin minsan, tinatry natin maging superhero. Yung pag may problema ka, kaya ko naman to nakakaya na may share. Tapos pag tinanong ka ng Keflak leader mo, kunyari si Jomer, tatangin si Van, Van, may problema ka ba? Sasabihin ni Van, wala po akong problema. Sabi ng Keflak leader ni Van, di, baka may gusto kang i-share, nandito lang, papag-pray kita. Di, wala pa akong problema. Ngayon, nung nagkabigo-bigo na si Van, biglang sabi niya, walang nagmamahal sa akin. Wala silang pakialam sa akin, yung mga churchmates ko, walang pakialam sa akin. Kasi minsan tayo rin talaga yung sagot. Di ba? Kapag kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Build, parang find a community. Okay? Next. Ito, no? Verse 2. Sumama rin sa kanya ang mga inaapi. Wow, interesting. Pati ang mga nakalubog sa utang. Wow, sarap. At ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Una, solo lang si David sa kuweba. Pinuntahan siya ng pamilya niya. Ito, sabi dito, ang lahat ng ito'y umabot ng ilan? 400. At siya ang ginawa nilang pinuno. Interesting. Ang sarap, nung binabasa ko to, nag-enjoy ako kasi para ang daming revelations. Ito makikita mo, mag-isa siya, nag-iimo siya, wala akong kasama. Dumating, binigyan siya ni Lord ng pamilya niya. At this time, binigyan siya ng 400. Pero kakaibang sumagot si Lord, yung binigay sa kanyang 400, problemado rin. Tingnan mo, mga inaapi, mga may utang, hindi nasisiyahan sa pamumuhay. Kung ako si David, teka lang Lord salamat sa answered prayer Lord Pero, paano kaya yun Lord? 400, dati 100, isa lang problema ko, 400 na Lord. Yung utang nila, utang ko na rin. Yung pagkain ko, pinaproblema ko. Ngayon, 400 na kaming kakain. Paano to, Lord? Nakuha niya yung situation. Pero may ginawa si David Ito yung application natin, Basahin natin 1, 2, 3, go. Ito, pinilit ko na lang, yung sa ilalim, we rise by lifting others. Hindi ko alam, ang kulit ng culture ng Pinoy, Parang sa atin lang ako nakakita ng culture na kapag nag-succeed yung iba, tayo? Ayaw natin nag-succeed yung iba? Hindi ko alam, Hindi ako pastor pero ganito ako mag-isip. Naisip niyo ba, nag-Facebook ka, tapos yung kaklase mo nung college, makikita mo, nag-abroad, nagta-travel, tapos sasabihin mo, mas matalino pa ako dito. Bakit siya nakakapag-travel sa ibang bansa? Ako nandito, ako nagmumukmok. Nakuha niya yan. Minsan naman, makita mo yung sabihin mo, yung isa mong kaklase, may asawa na. Sabi mo, mas maganda pa ako rito. Ako, crush ng bayan ako nung high school. Bakit siya meron ng pamilya, ako single pa rin. Hindi tayo nasisiyahan sa success ng iba. Hindi ko alam kung bakit ganoon tayo mga Pilipino, Magiging honest po ako, Kami ni Hannah, nung nag-rent pa kami, naglalakad kami sa gabi Nag-sharing kami, nag-holding hands kami, gano'n. Tumitingin kami sa stars. O, di ba? Inggit, pikit. So, naglalakad kami.
Ganyan kami. Tapos madalas, may madadaan na kaming bahay doon. Meron doon sa nirerentahan namin. Ang ganda ng bahay. Ang laki-laki ng bahay. Mansion kung mansion. Hindi ko alam. Tapos nagbibiroan na lang kami pag dadaan na kami doon. Sasabihin namin ni Hana, ganda ng bahay. Siguro drug lord yan. Ay, hindi po ako pastor Sorry po Hindi, biroan lang namin ni Hana yon. Pero hindi ko alam bakit tayo mga Pilipino, pag nag-succeed yung iba, galit tayo. Pero kung aaralin natin yung Bible, ito, babalikan natin. 400 pinadala ni Lord kay David na maging kasama niya. Alam niyo ginawa ni David, binild up niya to. Kung mag-fast forward tayo ng story ng Bible, itong 400 na to, ito rin yung naging core group and army ni David. Alam niyo, mahilig ako sa anime. Naniniwala ako, si Naruto, Bible, tas Naruto. Si Naruto, kaya niyang talunin yung kalabang kahit 100 yun. Kagibunshi no Jutsu 100 times. Kaya niya yun. Tingin ko kaya rin ni Luffy, di ba? Gear 5. Ganyan. Ano ba naman tong preaching na to? Pero, nung pinapasa ko yung Bible, magbasa kasi kayo ng Bible minsan, no? Alam niyo ba, yung isang tao ni David, kung ilan ang tinalo sa isang laban, may hula ba? 10? Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Sus, giliw na giliw. Meron si David kasi meron siyang commander Big 3, parang NBA lang, no? Alam niyo ba, yung isang tao ni David, kung ilan ang tinalo sa isang laban, yung isa sa Big 3, 300. Imagine. 300 yung kalaban, no? Naglalakad yung commander ni David, no? Talo yung 300. Hindi ko alam paano nangyari yun, Hindi ko talaga alam. Ito matindi. Hindi yun yung pinakamalupit na commander ni David. Alam niyo kung ilan? Tinalo? May mga nagbabasa ba ng Bible dito? Sa JSOS? Wala? Sige, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Alam niyo, yung isang commander ni David, 800. 800. 800. Sabi sa Bible, tinalo noon yung 800 na tao. Isang laban lang Isang laban lang, hindi iwahiwalay na laban Isang moment ng gera. Ang gamit niya, spear, si Zilong. So, ginawa niya, 800. Imagine, 800 ang gamit niya lang spear. Hindi ko alam paano nangyari. Siguro kung i-animate yung Bible, ang saya siguro. Siguro may mga tumbling doon. Wow. Nag-SS, hindi ko alam. Pero tinalo niya 800. Interesting. Pero alam niyo kung saan nanggaling yung mga yon? Ito sila May mga utang. May mga hindi nasisiyahan sa pamumuhay. O mga inaapi. Yung mga walang pag-asa sa lipunan. Nakasama ni David, binild up niya. Fast forward, tumatalo ng 800. Buti na lang siguro walang barel nun, no? Kasi kahit gano'ng kagaling yun Babaril lang, patay yun Ayun ba to? Pero, imagine, tingnan mo nga yung katabi mo. Sige nga. Mukha bang may pag-asa sa buhay yan? Minsan, pag nasa kuweba tayo, nagpapadala si Lord yung feeling mawawala namang, dami namang makakasama. Ito pa. Swerte naman sa akin ito. Pero minsan yung minamalit mo, baka mamaya, 2 years from now, business partner mo pala yan. Diba? Patay mo ulit yung katabi mo. Baka mamaya, 2 years from now, napapangitan ka dyan, kayo rin mag-ikasal sa simbahan. Hindi mo alam. So what I'm saying is, ang sinasabi ko lang, sa mga sitwasyon na nasa kuweba ka, di ba kanina, balikan natin, binilap ni David yung sarili niya. This time, it's about time to build others up. Build others up. Huwag kang mainggit pag nakakasid sila, darating yung moment mo. Okay, naalala ko sinare ni Hana yun sa Facebook Hanggang hindi pa dumarating ang moment ko, English yun Tagalogin ko na lang. Hanggang hindi pa dumarating ang moment ko, magiging happy ako para sa success ng iba. Diba? Wow, Kristiyano. Okay, next. Ito, 2 na lang. Pwede bang basahin sabay-sabay sa 2, 3?
Ito, natuwa ako dun sa ilalim nila Rocos. Sa kuweba kasi madilim, di ba? Shadows. Pero sabi doon, walk in His light. Kahit madilim, lumakad ka sa liwanag ng Panginoon. Remain faithful. Ito pa yung isang awit na sinulat ni David, no? Ito yung header niya. Ginawa to ni David nung nagkunwari siyang masiraan ng bait, tapos tumakas siya mula sa gat. Ito sabi niyo, agad dinirinig daing ng matuwid. Wow. Sino sa inyo dito ganito mag-pray? Ulitin ko agad dinirinig daing ng matuwid. Wow, big word. Ganito gumawa si David mag-pray. Lord, alam ko, dinidinig mo ang prayer ng matuwid. Pero may confidence siya. Ibig sabihin, faithful siya kahit anong nangyayari. Sabi doon, hindi liligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Si David, faithful siya kahit yung iba hindi. Ang hirap nito ngayon. Kunyari, estudyante ka. Normal naman po magkopyahan eh. Yung katabi mo, sabi doon, walk in His light, even in shadows. Kahit na tinutokso ka na nagliliwanag na yung sagot ng katabi mo. Lord, kahit po hindi ko po alam mo sagot, maghimala ka. Hindi ko po titingnan yung katabi ko. Walk in His light, even in shadows. Alam ko marami accounting graduate dito eh. Kahit sinasabi na nung boss mo, malulusot na naman natin yung tax na yan. Yeah. Sabi doon, walk in His light, even in shadows. Ito, masakit sa mga kabataan. Kahit na normal na mag-sleep around, kahit di pa kasal. Sabi doon, walk in His light, even in shadows. YP, left the chat. Okay? Remain faithful. Okay? Alright. Lastly, yes, last na. Bilis ko ata. Pwede bang basahin at sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Nasabi na rin to kahapon ni Fatty nung worship night. Pagka nagpe-praise ka, merong nangyayari. Di ba? Hindi man nababago external situations natin. Usually, yung internal perspective natin nababago. Kaya nilagay ko, transforms burdens into blessings. Okay? Ito yung huling kanta na sinulat ni David sa kuweba. Sabi niya, panatag na ako, O Diyos. Ako ngayoy matatag. Interesting. Ito na naman, meron naman akong comment. Parang minomotivate yung sarili niya, no? Panatag na ako, O Diyos. Tap on the back. Panatag na ako ngayoy matatag. Ito, purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Ito, common theme sa mga sinusulat ni David. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at purihin siya. Gumising ka at tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Wow. Sino sa inyo rito yung kapag ka nasa moment ka ng kuweba, ang priority mo pa rin mag-worship? Meron ba? Alam ko marami. May mga kilala ko yung nawala na ng mahal sa buhay, a-attend pa rin ng church, mag-worship pa rin. Ang isang napansin ko kay David, hindi naman siya consistently na siguro nararamdaman na mag-worship, gusto niya mag-worship kay Lord. Kasi common theme to sa kanya sa Psalms niya, gumising ka kaluluwa. Ibig sabihin, tulog. Siguro inaantok. Pero sabi niya, gumising ka kaluluwa, gumising ka at tugtugin mo yung lumang lirat alpa. Binabalikan niya yung pasto, lumang lirat alpa, doon siya nanggaling Nung childhood days niya, tumutugtog siya. Sabi niya, balikan mo yung yung pinanggalingan mo. Musician ka, mag-worship ka. Ito yung pinakamahirap. Parang di ko pa ito nagawa sa buong buhay ko. Hintayin ang liwayway ng umaga. Wow. Talk about decision. Nasa kuweba siya. Nag-iimo siya doon. Siguro marami siyang doubts. Naisip niya, Lord, talaga ba magiging king pa ako? Lord, ikaw ba talaga yung nagsabi na magiging hari ako? Parang tayo lang, di ba? Lord, talaga bang pinangako mo sa Bible na mangyayari to? Tagal ko nang pinapag-pray, Lord Yung mga iba na sinagot mo na yung panalangin, yung iba nga hindi nga naniniwala sa iba nga. Nakita ko pagka tithes offering, hindi naguhulog na envelope
Baka sila yung pinagpaala mo. Imaginein, si David, at that point, he decided, gumising ka, kaluluwa, gumising ka at purihin siya. Ito yung puso ng ating October praise mamaya. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? 1, 2, 3. He is still the God of the caves. Yung tema natin, God of the caves. Alam niyo yung good news? Kahit dumadaan tayo sa mga cave-like seasons, siya pa rin yung Diyos nung situation mo. Yun yung encouragement. Kanina, kinumpara natin yung kuweba, di ba? Loneliness, depression, may pinagdadaanan ka. Pero ang good news, He is still the God of the caves. He is still the God of Adullam. Ano yung Adullam? Binalikan natin, di ba? Ayun yung kuweba kanina na tinaguan niya. Alam nyo, interesting, nung binabasa ko yung word na Adullam, nire-research ko, ito ibig sabihin nyo, basahin nga sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So si David, sabi natin kanina, he is still the God of Adullam. He is still the God of the cave. Pero ang ibig sabihin ng Adullam, ano ulit? Refuge. Which means, He is the God of refuge. Pwede bang basahin natin sabay-sabay na malakas? He is still the God of refuge. Si Lord pa rin, yung kanlungan. Kanina, inaaral natin yung negative meaning ng cave, pero kay David, yung cave yun yung naging fortress niya. Yung cave yun yung kumupkup sa kanya, ayun yung pumoprotekta sa kanya, ayun yung tumulong sa kanya ng mga panahon na nangangailangan siya. With that, pwede bang yung band, mag-prepare na kayo sa taas? Kakanta lang tayo ng 2 kanta ngayon. Huwag kayong mag-alala ng doxology. Ito na rin yung opening worship natin for October Praise, no? Pwede bang pa-flash nung chorus ng una nating kanta, yung Same God? Tama, no? Same God pa rin naman. Yung chorus ng Same God, pwedeng pa-flash lang, saglit. Alam nyo, itong sabi sa chorus ng Same God, O God, my God, I need you. O God, my God, I need you now. Eh no? Pasahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sobrang kailangan niya si Lord, no? Ang daming beses nung need. Actually, yung next, ano nga dyan, yung ganun nun eh. How I need you now eh. Ay, sorry. So ngayon, ang masasabi lang natin dito, ang challenge natin, kung nasa cave-like decisions man tayo, gayahin natin si David. Sa loob ng kuweba natin, taas natin yung kamay natin sa Panginoon, tapos sabihin lang natin, O God, my God, I need you. Kailangan kita, Panginoon. Sabi doon, no, O God, I need you now. Kailangan kita ngayon, Panginoon. Okay? So, inahin niya ako lahat na tumayo.